Bueno, mga idol, muli ako bumabati na isang magandang gabi sa ating lahat. At saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang gabi. Sana ay samahan nyo ko sa making sandali nitong ating programa para makasama ako hanggang sa dulo ng video ito. Ang paksa ng ating tatalakayin, mga idol, ikaugnayan ito doon sa ating mga kapwa vlogger na napapanood natin sa kanilang mga content. Alam nyo ba, mga idol, yung ating idol na si Commander Bantugan, lagi siyang merong mga nagiging guest sa kanyang video na nagpapasubok ng kanilang mga anting-anting o yung kanilang mga gamit sa larangan ng espiritual. At yung iba ay medalyon, yung iba kung ano-anong klaseng mga agimat. Pero itong ating idol na si Commander Bantugan, napaka-friendly tao talaga niyan. Kaya hinahangaan natin yan dahil matulungin siya at wala siyang itinatanging tao na lumalapit sa kanya. Lalo doon sa mga may taglay na kung ano-anong agimat na pinatitesting. At ang bibiliban mo naman din, mga idol, doon sa mga tao, sa mga idol natin na mga antingan na nagpapatesting sa kanya, matapos ang testingan, masaya sila nag-iiwa-hiwalay. Parang wala lang. At ang layunin kasi ng mga taong yon, masubukan talaga yung kanilang mga gamit kung gaano ito katindi. Kaya pinapatesting nila kay Commander Bantugan dahil alam nila na si Commander Bantugan ay kilala sa isang matinding larangan ng mga gamit. At bukod doon, matindi ang kanyang mga panudla. Kaya kahit gaano katindi ang iyong taglay o ang iyong gamit na nais ipatesting sa kanya, kapag siya ang tumudla, talagang bumibigay ang mga gamit. Kaya naman, yung iba natutuwa dahil nasusubukan nila kung hanggang saan talaga yung kanilang taglay na iniingatan. Oo. Pero ako naman, para sa akin, kung ikaw ay mayroong taglay at mayroong kang gamit na iniingatan, hindi mo na ito kailangang ipatesting kung kani-kanino. Dahil kasi, kung yung gamit mo ay subok mo na, at alam mo na kung para saan yan, ikaw ang nakakaalam kung gaano yan kalakas at kung gaano katindi. Dahil kapag yan, kahit subok mo na at sinatesting mo, isa lang ang nangyayari, nawawalan ito ng gabay. Oo. At kapag nawalan ng gabay, mga idol, ang isang gamit, tandaan nyo, walang bisa. Diba? Parang wala lang. Bakit? Kasi nasubukan mo na ang gamit mo sa maraming pagkakataon. Bakit kailangan mo pang ipatesting kung kani-kanino? Hindi lamang kay Commander Bantugan. Iba pa magtitesting ng mga gamit dyan. Hindi mo na dapat ipatesting. Yung akin sa akin lang yon. Sa pantaha ko lang at kuro-kuro ko yun. Kasi once na ipinatesting mo ang iyong gamit, lalo sa isang kagaya rin ni Commander Bantugan na may matinding panudla, magtatampo yung gamit mo. Kaya nga, nabanggit ko minsan sa comment ko sa ating idol na si Commander Bantugan, sabi ko, idol, yung mga pinatesting sa'yo, may mga taglayan, may mga bisa at virtue dyan. Kaya lang, siyempre, iba ka. Tama. At isa pa, ang mga gamit na banggit ko na rin ito sa una nating mga video, kung natatandaan nyo, nagtatampo.
Oo, nagtatampo yan. Subok mo na siya, kilala mo na siya, gamit mo na siya. Pagkatapos ipapatesting mo. Yon, kapag pinatesting mo, halimbawa at medalyon, gaano mang kalakas yan, at subok mo na yan, kapag pinatesting mo siya, isa lang ang nagiging impresyon nung gamit na taglay mo. Parang wala kang tiwala sa kanya, kaya mo siya gustong ipatesting sa iba. At yan, nabanggit ko na, ang mga gamit parang tayong tao, nagtatampo. Totoo yun mga idol, alam niyo kung bakit, ba't nagtatampo? Sample ulit, nabanggit ko na to. Ikaw, tiwala ka sa amo mo, may amo ka. Tiwala ka sa amo mo. Ha? Ay yung amo mo, palibasa matagal ka nang kasama, dumating yung pagkakataon na pinagkatiwala ka sa iba. Pinasubok ka sa iba. Kumbaga, parang ikaw tiwala sa amo mo, yung amo mo naman, parang hindi lubos ang tiwala sa iyo. Di ba? Binigay ka sa iba. Siyempre ikaw, maninibago ka doon sa pinagbigyan sa iyo dahil amo mo na siya tapos ibibigay ka sa iba. Magtatampo. Ang gagawin mo ngayon, sa halip na pagbutihin mo yung serbisyo mo doon sa pinagkatiwalaan sa ng amo mo, wala kang gana. Hanggang sa tunay na pangyayari, masisira yung amo mo sa'yo. Sasabihin, wala naman palang kwenta yung binigay mo sa akin Hindi mo pagkakatiwalaan Walang silbi. Ganon. Sa ating normal na tao yon. Sa gamit, kapag pinagkatiwala mo sa iba yan, nagtampo yan, bumitaw doon, alam mo, sa medalyon, bumitaw yung gabay doon sa medalyon, walang silbi yun. Diba? Pag oras binaril yun, o tinira yun, ng sino mang titesting, sabog yun. Diba? Tama mga idol? Hindi natin dinidiscourage yung iba natin mga antingan dyan, o iba natin mga idol dyan na may mga taglay na ipatesting yung kanilang mga gamit. Hindi natin sila dinidiscourage doon. Oo, kasi kanila yun Sila may gusto nun Ang atin lang, sana, kung nasubukan mo na siya sa maraming pagkakataon, panghawakan mo na. Huwag mo nang ipagkatiwala kung kani-kanino pa. At sa totoo lang, ang gamit kapag nasa iyo, dapat ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang kanyang bertud, kung ano ang kanyang taglay. Oo. Hindi mo na dapat ipagkalandakan kung kani-kanino. Kaya lang, siyempre, meron tayong mga idol dyan na talagang gusto nila na proud sila doon sa gamit nila na pinagmamalaki nila. Di ba? Kaso, dumating yung pagkakataon, kagaya nun, yung mga nagpapatesting sa ating idol, si Commander Bantugan, pinagmamalaki nila, yung gamit nila, malakas, mabisa. Ay nung testingin, bumigay. Ang tanong, may pakinabang pa ba? Wala na. Di ba? At yung natitira niyang gamit sa sarili niya, pag minamalas-malas siya, nagtampo rin yun, dumating yung pagkakataon na hindi inaasahan, iniwanan siya nun, tapos maligayang araw. Di ba? Kasi alam mo sabihin natin, 4 o 5 taglay mo, 2 pinatesting mo, bumigay. Yung natitirang 4 yung taglay mo, yung natitirang 2 sa'yo, sa tingin mo, maaasahan mo pa yun? Kasi, yung gamit, kapag sabay-sabay mong iniingatan, nagkakaisa yan sila. Kaya lumalakas lalo nga yung taglay mo Mientras marami kang gamit, lumalakas yung taglay mo Kasi sila, nagtutulong-tulong. O, nagkakaisa. Pinatesting mo yung 2. Sumablay ngayon, gumitaw. Yung natitirang 2 sa'yo, sa tingin mo. Di ba? Ganon mga idol. O kaya kung ikaw, ano man ang taglay mo sa sarili mo na lang. Lalo't nasubukan mo na siya.
Di ba? Tama. Shoutout sa'yo, idol, Commander Bantugan, ha? Ibang klase ka talaga, idol. Oo. Bagay, sinasabi naman ng idol natin, ha? Bago niya tirahin yung gamit na pinapatesting mo, sinasabi niya, baka gusto niyong dasalan mo na yan, orasyonan yan, kargahan yan. Diba? At sa totoo naman, kahit kargahan mo yun, nakasalang na siya, kinarga mo. Meron tayo nakita eh. Ang tagal inispikitik yung gamit niya na nakasabit eh. Inihip-ihipan pa eh. O, di ba? Ibig sabihin, kinakargahan niya. O, ay nung tirahin ni Idol Commander Bantugan, wala, wa-epic yung kinarga niya, di ba? Kasi sa pagsabit pa lang ng gamit mo doon sa testingan, umalis na ang gabay nun eh. Kaya kahit kargahan mo siya, wala na. Kumbaga, hindi na pakikinggan yung ano mo. Bakit? Sa oras na isalang mo siya ron, nawalan ka na ng tiwala doon sa gamit mo. At sa oras na isalang mo yun, andun ang pagtatampo. Kaya kahit ihipan mo pa na yung kargahan pa ng kargahan yan, wala na yun. Hindi natatalab yung karga mo ron, hindi natatalab yung spikitik mo. Di ba? Kaya nung banatan siya ng ating idol, wala, wasak, sabog, butas. Ganon mga idol. Kaya kung advice lang natin, hindi natin sila discourage, dahil kanila yun eh. Advice lang natin, kung ano man ang ano mo, wag na, sa'yo na lang yan. Sarili mo na lang yan. At gamitin mo yan doon sa dapat mong paggamitan. O, diba? Lalo ngayon mga idol, napipinto yung paglitaw ng Antikristo. Oo. Diyan nyo ngayon, subukan yung mga taglay nyo, kung yung taglay nyo ay galing sa taas. At pag lumitaw yung Antikristo, gagawa ng mga Himalayan, gagawa ng mga kababalagan. Kung ikaw may taglay at nagpakita ng kababalagan sa harap mo, baka matangay ka niya. Mawalan ka ng tiwala doon sa dati mong taglay. Dahil iisipin mo, mas matindi ito galing ito diba? Pero mga idol, tandaan mo, ano man ang taglay mo na pinangahawakan, sino man ang humarap sa'yo, sino man ang lumitaw sa'yo, huwag mo siya intindihin. Ang intindihin mo yun sa'yo. Diba? Kasi meron ka na eh, ba't kailangan ka pa mainggit sa kanya? O ano man ang taglay niya? O ba, nagpakita ng kababalagan sa'yo, nagpakita ng kung ano-ano. Tapos sabihin, kaya mong magawin yung ginawa ko? Diba? Ito, may kukwento ko sa inyo. Yung tao na yon, pangyayari ito sa isang lugar na may taong namimingwit. Sabi mo kung gaano katinding taglay niya, simento, sahig, flooring. Namimingwit siya, tumatagos yung kawil doon sa flooring na simento. Pag angat ng kawil, may isda. Kapamingwit siya ng isda sa pamamagitan ng simento. O. Kababalagan yun o hindi? Kababalagan. At the same time, nung isdang na pamingwit, niluto, kinain. Kasama pang kumain yung humanga doon sa nagbingwit. Tapos, sabi sa kanya, kapag nagawa mo to, suko ako sa'yo, sumpalataya ako sa'yo. Ganon. Ano ba, sa totoo lang, kung hindi mo naman kayang gawin yon, dito mahimik ka lang. Sabi mo lang sa kanya, magkaiba tayo. Yan ang taglay mo, wala ako niyan. Ano lang. Ngayon, kung gusto ka niya subukan sa ibang bagay, doon mo na malalaman yung taglay mo, yung gamit mo, kung mas malakas kaysa sa kanya. Ano ba? Yung kinukwento ko sa inyo, sinubukan niya yung tao. Alam mo, ginawa ng tao? Hindi ko kayang gawin yung ginagawa mo, pero meron akong gagawin na kapag nagawa mo, gagawin ko yung ginawa mo. Kinondisyonan din niya eh. Hindi niya sinabing hindi ko kaya yan. Nag-call siya sa hamon. Sabi niya, meron akong gagawin na pag nagawa mo rin, gagawin ko yung ginawa mo. Di ganun na nga naging kasunduan.
Simple lang yung ginawa ng tao. May puno ng palmera. Umawak na siya sa dahon ng palmera. Bigla siya naglaho. Kumbaga, ang taglay niya, taga-bulag. Di ba? Ito mabigat. Bibilang ako ng 10 pag hindi mo ako napalitaw na kung saan ako nawala. May masamang mangyayari sa iyo. At hindi ko na magagawa yung pinagagawa mo dahil may masamang mangyayari sa iyo. So, binilangan niya. At ang mabigat pa, sa harap niya nawala yung tao, nakahawak doon sa palmera. Nung nagsalita yung tao, nandun na sa may likod. Malayo na yung boses. Wala na doon sa harap niya. Habang bumibilang yung tao, palayo ng palayo yung boses. Oh. Pagdating na ikasyam na bilang, sabi niya, ano? Nakahanda ka na bang mawala sa mundo? Sabi siya, yung tao na namimingwit ng isda sa semento sumigaw Wag, kaibigan. Naniniwala na ako sa iyo. Kasi, nung sinabi niya sa ikasyam na bilang, kung handa ka na mawala sa mundo, yung palmera na nasa paso, ang bigat pa naman paso, 10 tao, hindi kayang buhatin yun Umangat yun, tumapat sa ulo niya. Babagsak sa ulo niya Nung nakatapat na sa ulo niya, sabi niya, kung paano hindi mo ako napalitaw sa harapan mo, ganun din hindi mo kayang pigilin ito. Kaya kung nakahanda ka na mawala sa mundo, pagdating na ika-10, tapos na maligayang araw mo. Sumigaw yung tao, suko siya. Ganoon mga idol. Kaya kung ano man ang taglay mo, may magmamayabang sa harap mo, magpapakita ng kababalagan, lalo ngayon, lilitaw ang Antikristo. Cool ka lang. Pag may gusto siya ipagawa, may ginawa siya sa harapan mo, na ibang kababalagan at gusto niyang ipagawa sa'yo, gumawa ka rin sa harap niya. I-vice versa mo siya. Sige, bago ko gawin yan, may gagawin ako. Na pag nagawa mo rin, gagawin ko yan. Sabay tayo. Ganon. Kaya kung anong alam mo, dapat di niya alam yon. Kung anong taglay mo. Di ba? Ganon mga idol. Tayo naman nagkukwentuhan lang sa mga ganyang uri ng sistema. Yan, marami tayong mga idol dyan na talagang may mga taglay. Di ba? Kaya nga ako, sa totoo lang, kahit sinong mga nakakaharap ko, nakapwa ko may taglay, kulang ako. Hinahangaan ko. Lahat ng mga may taglay, hinahangaan ko yan. Pero, kung ano man ang taglay niya, kanya yun. Yan ang nasa isip ko Kung ano man taglay mo, sa'yo yun. At yung taglay ko, akin yun. Di ba? Noon, kahit nga si Idol Commander Bantugan, hanga ako sa taglay niya. Hanga ako sa kanyang panudla. Hanga ako sa kanyang kakayahan. Pero kanya yun. Di ba? Kanya yun Hindi niya alam yung akin. Kung ano yung akin. Di ba? Ganun lang kasimple mga idol. Oo, di ba? Meron tayong kanya-kanyang nalalaman. Iba yung alam niya, iba yung alam mo. Kung ano alam mo, yun. Kung ano alam niya, kanya yun. Ano lang yun di ba? Yung nga sabi nga yung sikreto mo, hindi mo dapat ibigay sa kanya. Para wala ka ng problema. Kasi pag binigay mo na sa kanya pati sikreto mo, wala ka ng pagmamalaki sa kanya. Yan, parang gano'n, pinatesting mo sa kanya yung gamit mo. Ano pa pagmamalaki mo sa kanya? Nasubukan na niya, sabog yung gamit mo. Mawasak. Pero kung hindi ka nagpapatesting, idol mo lang siya, wala siyang malalaman tungkol sa iyo. Kung ano man ang taglay mo, di ba? Pero siya, alam mo na ang taglay niya. Kung ano siya at kung sino siya. Ganun lang, kasimple mga idol, di ba? O sana, kahit pa paano, sa mikli nating kwentuhan, marami kayong nakuha ng idea, lalo doon sa mga idol natin na may mga
kanya-kanyang taglay. Ha? Okay na. May mga comment kayo, lagay nyo dyan sa comment section para matalakay natin. At kung may mga tanong kayo, lagay nyo lang dyan. Tatalakayin natin sa mga susunod natin video. Okay na mga idol, ito po muna inyong lingkod, si Boyet, ng Dags TV. At samantalang nagpapaalam, shoutout sa inyong lahat ng ating mga idol. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong mga kakayahan, binabati ko kayo ng isang magandang gabi. Hanggang sa muli, paalam!